Magandang araw po mga Lods at welcome back po sa channel natin. So kung makikita nyo dito, dalawa po ang makikita ninyo ngayon na 6-in-1 digital meter. Pero ang pag-uusapan natin dito ngayon kung paano ba gamitin ang external 6-in-1 digital watt meter. So ipinakita ko na lang po yung dalawa para makita rin ang kaibahan sa isang internal at saka yung external na 6-in-1 digital meter. So dito po sa harapan, makikita nyo po ito. Ito po ang internal 6-in-1 digital meter. Ito naman po ang external. So isinali ko na po ang internal dito para ma-review na lang at saka sa mga baguhan na mapamanood nila po itong 6-in-1 digital meter natin. So ito po ang dati na ginagamit natin na 6-in-1. Naka-internal po ang klase sa 6-in-1 digital meter. So parang review na lang natin, kaya isinali natin kung paano ba ito gagamitin. So dito po sa taas, makikita mo dito, wala po siyang lalagyan sa current transformer na terminal. Kasi ang design po sa internal, nasa loob po ito. Dito idadaan ang wire. So may butas po dito, hanggang dito ang butas. Makikita naman, through and through ang butas. Tapos, ito po ay supply sa 6-in-1. 220 supply po. Tapos ang gamit, ito naman ang nameplate, makikita mo. Ang nakalagay po dito is AC 250 to 450 volts po ang nabili natin. So hindi ko ito napansin na mayroon pala itong 40 volts hanggang 300 volts. Pero ito ang nabili natin. Pero okay lang kasi nakadesign naman sa 250. So ipapakita natin mamaya kung review na lang natin kung paano ba siya gamitin. Tapos itong isa, ito naman po mga lods, ang external. So, ang kaibahan sa external, mayroon na po siya ditong terminal. Ayan, makikita ba? Iyan po, may terminal na po dito. So, dito po nakatapping ang current transformer. So, hindi ko, pakita ko muna sa inyo ang current transformer po dito. So, ito po mga lods. Yan muna. So, ang current transformer dito, ilalagay mo siya dito sa terminal. May screw dyan. Tapos, ang supply, ganun pa rin. May 220 pong susuplayan ang isang 6-in-1 digital meter. So, ang pinagkaiba lang dito sa dalawa, yung current transformer dito sa internal, nakapasok po siya dito sa loob. Inilagay dito sa butas. Kaya pag ilagay mo dito yung wire, doon na babasa yun kasi nandun sa loob ang ganitong klase na current transformer. Itong external po, mga lods, nakalabas po ito. So, nakatapping po siya dito, tapos dito mo idadaan yung isang wire para mabasa ni 6-in-1 digital dito sa loob. Tapos ito naman ang so, ang nangyari ito, itong butas, wala na po itong silbi dito mga lods kasi nakalabas na po ang current transformer. So, ngayon, mas maganda. Gagamitin natin para makita sa mga kalods natin kung paano ba gagamitin ang mga 6-in-1 digital. Uunahin muna natin mga lods. Balik muna tayo dito para review na lang natin. Unahin natin ang internal 6-in-1 digital meter. So, ang kailangan natin ng circuit breaker. So ito muna ang circuit breaker ang gagamitin natin. Yan. So dito na lang, yan. So ang 6-in-1 digital meter natin, kailangan niyang masuplayan po ito ng 220 kasi hindi naman gagana ang isang 6-in-1 digital meter kung walang supply po na 220. So kailangan lagyan muna natin siya ng supply. Tapos, siyempre, para may actual po tayo, gagamit po tayo ng outlet dito na tugang. So, medyo i-adjust natin ito. Yan. So, ang gagawin natin, gagamitin natin itong outlet na ipapadaan po dito sa 6-in-1 digital meter na naka-internal type po ang gamit. So, ang gagawin natin, screw. I-screw natin ito para hindi siya gumalaw. So, yan, na-screw na natin. So, dito naman sa 6-in-1 digital meter natin mga lods sa internal, dito po sa likod, meron po itong lalagyan sa DIN rail para dumikit po ang isang 6-in-1 digital meter kasi wala po itong lalagyan kung nakaganon lang. So, gagamit ka ng, ito po mga lods, ang DIN rail natin. So, ang gagawin mo sa DIN rail, ang paglalagay po sa DIN rail, ilagay mo siyang nakaganon, tapos hatakin mo ito. Pakita mo na sa likod. So, may marang spring po siya. Ito po mga lods, hatakin mo pababa para makapasok yung DIN rail diyan. Yan. So, paano siya ilagay? So, simple lang, lods. Iganon mo lang.
Tapos hatakin mo dito pababa. Yan, para mailagay natin. So yan, nalagay. Oh, hindi pa. So hatakin mo siya dito. Ayan. Ayan, nalagay na. Ayan. So hindi na matanggal yung dinril. Tapos lagyan mo ng screw dito. Tapos kung gusto mong tanggalin, hatakin mo lang ito. Ayan. Oh, tanggal. So gagawin natin para hindi siya gumalaw mga lods. Ilalagay natin dito yung dinril natin. Yan. So pwede na natin ilagay mga lods. Kasi lalagyan natin ng screw. So paglalagay, iganon lang natin. Hatakin natin dito. Oh, yan. So yan po mga lods. Nailagay na natin ang 6-in-1 digital meter natin. So yan, makita. So ang paglalagay po dito sa wire, kahit po magkabaliktad, walang problema mga lods. Ang linya dyan sa nakalagay na 1 and 2. Okay. Tapos ilalagay natin siya dito. So kahit magbaliktad mga lods, pwede lang. So susubukan natin i-switch on para makita natin yung tinatawag po sa 6-in-1. Bakit 6-in-1? So switching tayo. Yan, naka-switch. O yan po mga lods, nakikita nyo na dito mga lods. So makita naman. So tinatawag po siyang 6-in-1 digital meter kasi 6 po, sabay-sabay mong makikita dito na mayroong wattage, mayroong kilowatt hour na makikita mo dito mga lods. Tapos mayroong ring voltahe. So yan, makikita ang voltahe is 239. Tapos dito sa kabila, 60 Hz. Tapos ang total ampere nandito po nakalagay. Tapos ang power factor po nakalagay din dyan. So yan, makikita nyo mga lods. Tapos, ito napaka-importante. Ito po ang kilowatt hour. So, magre-reading po dito kung ilang oras o ilang araw mo ginamit po ang isang digital meter na re-register po niya dito. Saka maganda dito, kahit po may brownout, hindi po ma-delete po ang record sa kilowatt hour. So, para makita, nakalagay dyan, 3.04. I-off natin. Titingnan natin kung ma-off ba siya. Mawawala ba yung 3.0 na nakalagay dyan? Off natin. Off. Tapos switch on natin. So pagpalagay natin may brownout. Tapos bumalik yung kuryente. So yan po mga lods. Nandun pa rin ang 3.04. Mamaya i-explain natin po ito. Bakit napaka-importante po itong 6 kilowatt hour na ganitong klase na ilalagay mo sa bahay. Ang 6-in-1 digital meter natin. So ayan mga lods, makikita na. Tapos, ito na. Dito na tayo sa outlet na paglalagay. So, ang outlet po, kailangan dito natin ipadaan para makita po niyo na habang ano po ang ginagamit mo dito sa outlet, nababasa po sa 6-in-1 digital meter natin. So, ang tanong, paano ba siya gagamitin? So, napakasimple lang mga lods. So, ang gagawin, i-off na natin, press tayo. Off. Yan, naka-off. So, off rin dyan. Isang wire lang po ang ipapadaan mo sa 6-in-1 digital meter natin. May butas po siya dito. Diyan mo ipapasok ang isang wire. Hindi o dalawa. Hindi mabasa kung dalawa. Isang linya lang po ang ipapasok mo. Katulad nito ngayon dito, naka-line to line po ang provider natin. Ibig sabihin po, itong dalawang wire dito, kahit saan mo ilalagay sa butas ang isang wire. Pero kung line to neutral gamit mo, yung line ang ipapasok mo dito, hindi yung neutral. Yung line po para sure na nababasa sa 6-in-1 digital meter natin. So paano siya itatapping? So itapping natin ito. So mas maganda siguro kung i-screw natin siya dito para hindi ito gumalaw. Yan. Okay, nalagyan na natin ang outlet para effective, hindi po siya gagalaw. Tapos, wiring na tayo mga lods. So ito po ang gagawin natin. Yung isang wire dito, kahit po magkabaliktad itong wire. So unahin mo siya dito. Siyempre, ang outlet, kailangan niya ng 220. So, dito natin yun idadaan. So, itatapping mo lang ang outlet. So, ganun lang. Simple lang mga lods. Ganun. Ganyan ang outlet. Okay. Tapos, itong isang wire, kailangan huwag mong idiretso dito kasi hindi yun mababasa. Idadaan mo po sa butas itong isang linya po para mabasa po niya. So, ang gagawin mo, ipapasok mo lang siya dito. So, ito, kahit po magkabaliktad, kung gusto mong dito mo idaan sa taas o pwede mo rin idaan dito sa ilalim. Pwede mga lods, kahit basta komportable po sa inyo. So ito, mas maganda kung dito natin sa ilalim idaan. So ipapasok mo lang siya dito. Yan. Yan. Tapos yung wire na pumasok dito sa... Yan. Pumasok po siya dito. Ito. Yan.
itatapping mo siya dito. Papasok natin siya dito. So yan po mga lods, natapping na natin. Napakasimple lang mga lods. Yung isang wire, pinadaan mo lang sa butas dito, tapos dito na ang line to. O yan. So susubukan natin mga lods. Okay, yan. So makikita mo, kasi wala pa tayong ginamit sa outlet. Ang walang reading po ang wattage na nakalagay. So makikita mo na lang na yung voltahe natin na 240 volts, saka 0 rin ang ampere at saka yung power factor kasi wala naman tayong ginamit dito sa outlet. So ang ibig sabihin dito ngayon, Lods, lahat po na gagamitin mo dito sa outlet, babasahin ni 6-in-1 digital meter. So susubukan natin siya dito. So ipakita ko muna sa inyo na meron tayong bulb. So may plug-in tayo dito. Ito ang maganda subukan kasi napakaliit ng wattage. Makikita ba? Ayan po mga lods, nasa 1.5. Ito ang ginamit nating sample para makita ba natin kung gaano ba siya ka-sensitive na maliit lang ang wattage na kaya niyang basahin ang 6-in-1 digital. Tapos isaksak natin mga lods. O yan. So ang nakalagay po ngayon dito mga lods is 0.2 watts tapos 0.05 ampere. So hindi niya na accurate yung 1.5 watts. So mamaya makikita rin natin kung ano yung kaibahan doon sa isa. Kasi ito nakadesign po ito sa 250 to 450 volts. Yung isa mas mabuti yung isang digital natin na bili na external kasi nasa 40 to 300 volts po yun. Pero dito 250 nga klase na 6-in-1 digital meter. So malamang hindi siya ganun ka-accurate dahil sa laki po ng voltahe ng ginamit na 250 hanggang 450 watts. So dito makikita nasa 0.2 watts po ang binasa sa digital meter. Tapos ang voltahe natin 239 volts. Tapos ang amperahe 0.05. Tapos ang power factor wala pong nakalagay. Tapos 60 Hz. Oh, yan po mga lods. So mas maganda, palitan natin ng mataas na load po dito para makita natin yung gaano ka-effective itong 6-in-1 digital meter natin. So dito mga loads, meron po tayong, ito medyo malapit kasi tayo dito, ito na lang gagamitin natin. Yung rice cooker na 1. So ito po, pakita ko sa inyo na rice cooker, yan makita ba? 1.8. So pakita ko sa inyo muna mga loads kung gaano siya kalaki. Yan, yan makalagay. 1.8 liter capacity. So, isasaksak natin para makita natin yung actual load. So, titingnan natin mga loads. So, isasaksak natin siya dito. Yan. So, ang nakalagay, makita ba? 32 watts mga loads. Hindi pa yan naka-switching sa high pa ngayon natin. So, isi-switch on natin para makita natin. Yan. So, ang watts na makikita mo yan mga loads, 773. Yan. So, ibig sabihin yan mga lods, napakataas ng wattage sa isang rice cooker na 1.8 liters po dito. Kaya kung palagi kang magluluto ng rice cooker, patay kang bata ka, napakataas po, 773. Kaya malaki po ang babayaran ng kuryente mo kapag palagi kang nagluluto ng rice cooker na ganito kalaki. Umabot sa 773 watts po. Tapos ang amperahe, 3.25 ampere. Ayan, makikita mga loads. Naka 1 power factor at saka ang hertz natin 59.9. So dito po, magre-reading po dito ang kung ilan bang nagagamit mo sa isang buwan. So madali mong makita mga loads. Kasi ito yung, dito mo yun makikita ang binabayaran mo na ginagamit mo sa bahay mo. Sa madaling salita, ito po ang kilowatt hour. Dito po, nag-multiply na babayaran mo sa isang buwan. Sabihin natin, naka-reading ito ng 200 kilowatt hour. Ita-times mo lang po sa binabayaran mong konsumo. Sabihin natin, tag 10 ang bawat kilowatt hour sa area nyo. So yun, ita-times mo lang siya dito. Yun po ang babayaran mo sa kuryente. So mamaya, i-explain pa natin ng maganda kung gaano kaganda ang isang 6-in-1 digital meter na ilalagay mo sa bahay mo, lalo na kung sa panel board mo ito ilalagay kasi mababasa niya po lahat ang ginamit mo na load. So ito, example pa lang, 771, mataas po mga load. So i-off natin, i-off na natin. Yan, so balik siya sa 32.4. So okay na, at least makikita natin. At saka tumaas na konti, mga loads, 3.06, kanina lang 3.05. So ang bilis kasi mataas po ang wattage sa isang ganitong klaseng 1.8 liters na
rice cooker. So, tanggalin natin. So, back to 0. Kapag wala nang gumagamit sa outlet natin, mga lods. Kukunin muna natin to. So, ito po, mga lods, ang external digital meter natin. Ilalagay na natin. So, ganyan. I-post lang natin. Yan. So, yan. Yan matanggal, mga lods. Yan. So, siyempre, ang dating gawin natin, kailangan natin ng supply na 220. So, ilalagay natin siya. Wiringan natin ng 220. So, unahin muna natin ito, mga lods. Yan. So, supply 220 tayo. So, ilalagay natin siya dito. Kahit magbaliktad, mga lods, pwede lang. So, yan. May supply na tayo na 220, mga lods. Saka, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo, mga lods, na dito sa Tagaliran, sa 6-in-1 natin, mayroon pong diagram po dito. Kung nalilito po kayo sa topping, ayan, makikita po, mga lods, ang diagram. So, ito po ang design sa internal. Iba rin yung sa external. So, sa external, pwede natin tagalin para makita nyo, mga lods. Ayan, nandito po sa Tagaliran. Ayan, ayan, makikita ba? So, ito po, kapag bibili po kayo ng 6-in-1, ito po, bibilhin nyo. Ayan, makikita po dito. AC 40 volts to 300 volts. Ito po ang maganda nyong bilhin. Kasi kung sakaling gagamit ka ng 110, magamit po ito kasi 40 ang nakalagay hanggang 300 volts ang pwede mong magamit. Tapos, nakalimutan ko palang sabihin na ang rated po sa 6-in-1 umabot po sa 100 ampere. So maganda po itong gamitin. Kasi mataas po ang current capacity sa 6-in-1 digital meter natin. Tapos ang diagram, ayan, makikita niyo po ang diagram natin, mga lods. Dito yung supply, tapos yung isang wire dito, kung makikita mo, dumaan po siya sa current transformer, pinasok. Tapos ito yung load dito. Supply dito yung 220. Saka kumuha rin ng supply ang 1 and 2. Ang 1 and 2 po, mga loads, ito yung nilagyan natin ng wire. Papasok yan sa 220 diyon sa taas. So ito yung supply talaga sa 6-in-1. Kasi hindi naman gagana itong 6-in-1 digital meter kung walang supply. So ibalik na natin. Okay. So, ang gagawin natin, simple po, ito na, si current transformer. So, ang current transformer, tatanggalin natin para makita. Okay. So, itong terminal po, mga loads, dito mo yan ilalagay ang current transformer natin. So, kahit po magkabaliktad sa paglalagay ang current transformer. So, ilalagay natin, yan. Okay. Hatakin natin kung nakatapping ba siya. Okay, nakatapping, hindi matanggal. So, ibabalik na natin. So, push. Okay. So, diyan lang muna ang current transformer natin. So, connect na tayo, mga lods, sa outlet. Paano siya i-connect? Yan, ano siya i-connect? Unahin mo natin yung isang wire dito. So, isang wire, itatapping mo siya dito. Tapos, yung wire natin, mga load, itong isang wire, hindi na po dito sa butas papasok. Kasi nakalabas na po ang current transformer. So, simple lang po, mga loads. Dito mo na lang idadaan at ipalagay yung wire ng isang wire. Ipasok po siya dito. Yan. Napakasimple po. Pero yun ang isang, ito yung kaibahan. Nakalabas na ang current transformer. Tapos, yung wire, tapping natin dito sa supply. So, yan ang kaibahan po, mga lods. Nakalabas ang current transformer natin. So, ganyan na lang ko lang para malinis tingnan. Yan. So, nakalabas. Kasi, external. So, switch on na tayo para makita natin. So, yan po, mga lods. Okay. So, 0, 0 to 41. So, ito, medyo accurate po ito kasi nasa 40 volts to 300 volts. Tingnan natin yung kaibahan. So, siyempre, balik tayo sa bulb natin na 1.5 watts. So, isaksak natin. Switch on ko siya. Yan. So, ayan po, mga lods. Medyo accurate nga. Naka 1.3 watts. So, tama tayo. Mas maganda to gamitin yung 40 volts to 300 volts po ang gamitin natin, mga lods. Kasi accurate. Katulad dito, nababasa niya ng maigi. 1.3 watts. Tapos, ang current sa baba, 0.052, 53 ampere po. Ayan, makikita ba? Tapos, 241.2 volts po. 60.1 ang hertz at saka 0.10 power factor. Ito, bago kasi itong binili natin, kaya 0. Wala pa kung ginagamit.
So mas maganda, gagamit tayo ng mataas na load para makita natin yung gaano accurate. So maganda po ito. So i-off muna natin para makita natin. Off. Okay, back to 0 po mga loads. So okay. 0, tapos switch on natin uli. So switch on. Okay, 1.3. So yan po mga loads. Ito maliit pero 0.4. Ito maganda, maliit po nga ito pero tamang-tama po sa CR. Nakakatipid ka dito kung ganitong klase na bulb gamitin mo. 1.5. Tapos sa actual load na wattage magamit, 1.3. Mas lalong lumiit. So, mabagal ang ikot sa ating meter nito kung ganitong klase na lead bulb na 1.5 watts. So ngayon, susubukan natin ng iba. Gagamit tayo ng mas maganda, electric drill gamitin natin mga lods kung gaano kataas ang isang electric drill kapag ginagamit sa bahay. So mga lods, pakita ko muna sa inyo. Yan po, electric drill po. Electric drill. So isaksak natin dito. Okay. Tapos kakalibitin natin. Tingnan nyo po kung gaano kataas ang wattage sa isang electric drill na ganito. So ito nasa 700 watts po ito na electric drill. So susubukan natin. So nasa 284 watts po ang gamit sa electric drill. So isa pa. So ayan. Umabot sa 600 watts ang starting power doon mga lods. So ito mataas po. Kapag palagi kang gumagamit sa bahay mo ng electric drill, talagang mataas po ang magagamit mo na wattage. So isa pa, tingnan nyo mabuti dito. Ayan, almost nasa 291 po mga wattage, mga loads. So ngayon po mga loads, ang tanong po ngayon dito sa 6-in-1 digital meter natin, paano ba nakakatulong ang 6-in-1 digital meter natin? Lalo na ngayon na external po ang gamit natin. So ito po, may ipapabasa po ako sa inyo kung saan po mas effective gamitin ang 6-in-1 digital meter natin. Kung ilalagay natin po ito sa bahay, so may ipapabasa po ako sa inyo. Ito, basahin niyo po mga lods. O, yan. Bakit mataas ang bayad ko sa kuryente kahit hindi naman madalas ginagamit? So, ito na po mga lods. Itong 6-in-1 digital meter natin, kailangang ilagay mo ito sa panel board mo sa bahay. Kung may panel board po kayo, anong klase? Kung naka-MCB po ang gamit sa panel board nyo, distribution panel board, itong internal na 6-in-1 po ang magandang gamitin. Kasi nakadikit po kasi ito sa mga breaker. So, dito mo lang ilalagay sa loob. Pero yung plug-in type na klase, ito yung maganda. Kasi nakalabas na po ang external dito sa current. Sa current transformer. So, ito yung maganda mong gamitin. So, siguro po, gagawa tayo ng part 2. Pero ngayon, sasabihin ko muna po sa inyo mga loads na napaka-importante po na maglalagay na tayo ng mga ganitong klase sa 6-in-1 digital meter. So, yung ipinakita ko po sa inyo na bakit madalas po na mataas na ang bayad ko sa kuryente kahit hindi naman madalas ginagamit ang kuryente ko sa bahay. So, ito po ang maganda. Marami pong dahilan. Isa na po kung bakit mataas po ang binabayaran nyo sa kuryente. Pakita ko po sa inyo. Ilalagay natin ito sa whiteboard. Kung meron ba kayong 6-in-1 digital meter, so, ito ang mangyayari ngayon. So, kung ito po ang bahay nyo, yan, sabihin natin, ito yung bahay natin. Yan. Gumamit tayo ng 6-in-1 digital meter. So, ang 6-in-1 digital meter, nakatapping po yan sa main breaker mo sa bahay. Ito. Ang main, ipagpalagay natin, ito yung main breaker mo. Dapat dumaan ang isang wire dito sa 6-in-1 digital meter. Para yung distribution mo lahat sa bahay mo, mababasa niya po dito. Dahil kung hindi po dumaan po dito ang linya sa 6-in-1 digital meter, hindi po niya mababasa. So, dapat yung main line mo talaga, dito mo muna ipadaan sa 6-in-1 para mabasa po ang lahat ng ginagamit mo sa bahay at namomonitor mo po kung anong klase ba ang nagamit ko. At, kasi tataas po ang load dito pag nakita mo. So, ang pinakita ko po ngayon dito na ipagpalagay natin na ito yung bahay. Tapos, gumamit ka ng 6-in-1 digital meter. So, dito sa labas, siyempre may sinabi tayo na service entrance. Tapos, ito naman ang poste sa Meralco. Ipagpalagay natin. Tapos, ang meter po, minsan,
nasa poste inilagay. So sabihin natin, nandito yung meter natin. Yan, meter. Ang service wire po, meron dyan patungo dyan sa service entrance, papasok sa bahay. Yan, dalawa. Yan. So, dahil po, naglalagay ka na ng 6-in-1 digital sa meter sa bahay mo, lahat po ng load na ginamit mo sa bahay, marireading po niya dito sa digital meter natin. Ngayon, pagpalagay natin na meron ka ng 6-in-1 digital meter, ipagpalagay natin mga loads na ang reading na nakalagay po dito sa ginamit mo sa bahay mo is papalagay na lang natin na umabot ka sa 200 kilowatt hour ang nagamit mo. Tapos ngayon, pagdating sa bill, bakit umabot ang bill ko sa 400 kilowatt hour? Na ang reading naman dito sa bahay ko is 200 kilowatt hour. Bakit doon sa actual bill, umabot siya sa 400 kilowatt hour? Sa madaling salita mga lods, madidetect mo ngayon kung may nagluloko po dito sa service entrance. So ang una pong dahilan, baka po may nagjumamper po sa bahay nyo. Kaya dito 400 ang reading kasi hindi naman mababasa dito ni 6-in-1 digital meter. Ang mababasa lang niya dito sa loob. Kaya purely po talaga na dito lang ang gumagamit, wala sa labas. So madaling salita, kung 200 kilowatt ang malalabas sa after 1 month na ginamit mo dito, 200 rin dapat po sa meter reading mo. Kaya doon nakukumpir mo na wala pong gumagalaw o nagja-jumper po sa service entrance nyo sa bahay. So yun ang unang dahilan kung bakit mataas ang binabayaran mo na hindi mo alam na mayroon palang gumagamit paminsan-minsan sa service entrance mo sa bahay. Mas mabuti sana kung 200 ang na-reading dito at 100 lang dito sa meter. Yun, maganda. E paano kung 200 po ang kilowatt hour na nagamit mo? Tapos ang naka-reading pala dito, 400. So meron ring mga disadvantage mga lod. Kasi minsan, nagluloko po ang meter natin. Kahit maliit lang po ang ginamit natin, malakas po ang ikot po sa meter. Kaya nakakatulong po ang 6-in-1 digital meter. Kasi dito, 200 lang ang basa na ginamit mo. Pagdating dito, umabot sa 400. Ibig sabihin doon mga lods, kung wala man nagja-jumper dyan sa bahay mo, sira po ang meter na ginagamit nyo. Malakas pong umikot po ang meter. So, ang pwede natin gawin doon, pwede mong ipaalam sa Meralco na kailangan i-calibrate nyo ang meter sa bahay. Kasi malakas pong umikot. Kasi meron na po kayong ipapakita sa Meralco na may 6-in-1 digital meter po kayo na namomonitor nyo po ang mga galastusin nyo sa konsumo sa bahay. Yun po ang effective kung meron po ka nito. So, madaling salita mga lods, pagdating po sa billing mo, i-reset mo po siya dito sa 0. Itong blue na makikita mo, pag pinindot mo yan ng mga 3 seconds, magbabalik yan sa 0. Para pagdating ng bill mo, i-0 mo. Para pagdating na naman sa next month ng bill mo, makikita mo ang ilan ba talaga ang nagamit mo sa konsumo mo sa bahay. So, siyempre, kapag 200 pong nakalagay, dapat 200 po rin dito sa meter. Yun po ang effective mga lods. Kaya, kaya mo nang i-monitor po dito ang lahat ng mga ginagamit mo sa bahay. Kung ano ba yung malakas at mahina na appliances. At saka yung mga appliances na hindi mo na pwedeng abusuhin sa paggamit. Makikita mo rin dito. Kaya kung gagamit ka ng mataas na load o anong klaseng appliances, puntahan mo lang loads ang 6-in-1 digital meter mo para makita mo kung ilan na ba ang nakonsumo at ilang wattage ang ginamit sa taas. Kaya napakahalaga mga loads ang 6-in-1 digital meter na ilalagay mo sa bahay. So, yan po, una pa lang na mga disadvantage na mangyari sa bahay. Lalo na po, mga lods, kung mayroon ng magnanakaw po dito sa linya nyo. Kaya, 200 dito, tapos umabot sa 500, malaking kalokohan. Mayroon na pong nag-jumper po sa service entrance nyo. Kung wala namang magnanakaw dito sa service entrance, titingnan nyo kung wala bang jumper. Yung meter po, sira po ang meter nyo. Okay lang po sana ang meter. Kung mabagal umikot, para makabawi naman tayo sa Meralco. So, ayan po, mga lods. So, meron pa tayong idagdag, mga lods, kung gaano kaganda talaga ang merong 6-in-1 digital meter sa bahay. So, ito pa, mga lods. Makikita mo rin kung sakali pong mag-fluctuate o kaya nag-trouble po o mahina po ang voltahe nyo. Puntahan nyo kagad ang 6-in-1 digital meter mo kung meron po ka nito. Kasi makikita mo dito ang voltahe kung ilang voltage ba ang ginamit mo sa bahay.
Ngayon, pag nag-trouble po ang bahay nyo, sabihin natin, bakit mahina? Makikita nyo ang voltahe po dito. Kung lalabas po, 110 po, lalabas na mahina po ang voltahe. Kaya nakakatulong po talaga ang 6-in-1. So yan po mga Lods, maraming advantage po na makukuha mo kapag mayroon kang 6-in-1 digital meter sa bahay. So bago tayo magpaalam mga Lods, isa-shoutout muna natin. Gusto magpapa-shoutout si Rene Rubihi, at saka si Ildefonso Abotamo, si Brightis TV, at saka si Ricky TV Vlog. At saka magpapasalamat na rin po tayo sa mga new join member sponsor natin, si Papa Bong TV, at saka si Papa Zero. So ayan po mga Lods, stay tuned po sa part 2 mga Lods, kasi maraming nagtatanong kung paano ba ito ilalagay sa plug-in panel board. Kasi natapos na natin yung MCB distribution sa paglalagay sa 6-in-1 digital meter. So sa part 2 po mga Lods, external, itatapping natin doon, ilalagyan natin ng external 6-in-1 digital meter ang plug-in type na panel board. Mga kalodi, hanggang sa muli na naman po mga kalods, at maraming salamat po sa panonood.